Kumusta mga kadiskarte? Welcome sa isang special bonus episode kung saan bubuksan natin ang isipan sa mga kaisipang pumipigil sa ating pag-asenso. Ready na ba kayong magising sa katotohanan? Let's go! Unang-una, pag-usapan natin yung mga taong gustong magmukhang mayaman pero wala namang laman ng bulsa. Ang title natin dito, Itigil ang Porma, Simulan ang Tunay na Pag-angat. Nakakita ka na ba ng laging naka-latest model na cellphone, branded na damit, pero pagdating ng bayarin, laging kapos? Ang totoong pagyaman, hindi nakikita sa labas. Nasa investment yan, sa savings at sa matalinong paggastos. Huwag nating ubusin ang pera para lang mag-impress ng ibang tao. Ang tunay na mayaman, tahimik lang na nagpapalago ng kanilang assets. Tandaan, ang financial freedom ay mas mahalaga kaysa sa social validation. Pangalawa, isang malaking anino ng kahirapan, ang hindi pagbabayad ng utang. Ang title natin, Utang Mo, Sagabal Mo, Tapusin para Umangat. Marami sa atin ang utang ay parang walang katapusang cycle. Nangungutang para ipambayad sa isa pang utang. Pero alam nyo ba, habang may utang ka, para kang may kadenang nakatali sa paa, hindi ka makagalaw, hindi ka makapag-ipon, at laging may stress. Ang unang hakbang para makaahon ay harapin at bayaran ang mga ito. Gumawa ng plano, mag-budget, at maging disiplinado. Kapag wala ka ng utang, doon mo lang mararamdaman ang tunay na kalayaan sa pera. Pangatlo, isang common na kaisipan sa ating kultura. Ang umasa sa anak para sa retirement. Ang title, Magplano ngayon para hindi maging pabigat bukas. Mahal natin ang ating mga anak, pero hindi responsibilidad nila ang ating pagtanda. Ang pag-asa sa kanila ay naglalagay ng pressure sa kanilang sariling pangarap at pamilya. Bilang magulang, ang pinakamagandang regalong maibibigay natin ay ang ating sariling financial independence sa pagtanda. Habang malakas pa tayo, mag-ipon tayo para sa ating retirement. Mag-invest, kumuha ng insurance o magsimula ng maliit na negosyo. Planuhin natin ang ating future para hindi tayo maging pasanin. Pang-apat, ang sakit ng lipunan, crab mentality at ang paghingi sa mayayaman. Ang title, Ang Tunay na Mayaman, Hindi Nangaagaw, Nagsisikap. Bakit nga ba kapag may umaasenso, may mga taong pilit itong hinihila pababa? O di kaya'y kapag may nakitang mayaman, ang mindset agad ay, hingi ako. Imbes na ma-inspire, naiinggit. Ang kailangan nating baguhin ay ang pananaw na ito. Ang yaman ay hindi isang limited pie na pinag-aagawan. Pwede tayong lahat gumawa ng sarili nating pie. Ang tagumpay ng isa ay hindi kabawasan sa iyo. Maging inspirasyon sila. Magtrabaho ng maigi, maging madiskarte at lumikha ng sarili mong yaman. At ang panghuli, ang sumpang pumipigil sa marami, ang lottery mentality. Ang title natin, Hindi Himala ang Loto, Himala ang Sipag at Pananampalataya. Ilan sa atin ang umaasa na isang araw, tatama sa loto at magbabago ang buhay. Habang walang masama sa pagsubok, ang problema ay kapag dito na lang tayo umaasa. Ang totoong himala ay nasa araw-araw nating pagsisikap, sa pagiging consistent, at sa pananampalataya sa Diyos at sa sarili nating kakayahan. Ang success ay hindi instant. Ito ay bunga ng dugo, pawis at luha. Huwag umasa sa swerte, gumawa tayo ng sarili nating swerte sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Sana may natutunan kayo sa ating special episode. Ang pagbabago ay nagsisimula sa ating isipan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa mas marami pang Mindset Awakening content. Salamat sa panonood, mga kadiskarte.